Naaalala mo pa ba ang COVID-19? Sino nga ba ang mga eksperto na nag-iimbestiga kung paano ito kumakalat, sino ang nahahawaan at paano ito kokontrolin? Sila ang mga epidemiologists at ipapakilala ko sa inyo ang isang scientist ng Pilipinas sa larangang ito. Si Dr. Hilario D.G. Lara ay ipinanganak noong January 15, 1894 sa Imus, Cavite. Kilala siya bilang Father of Modern Public Health in the Philippines. Naging mahirap ang kanyang pinagdaanan para suportahan ang kanyang pag-aaral. Iba't ibang klase ng trabaho ang kanyang pinasok mula sa pagiging karpintero, janitor, electrician at marami pang iba. Bunga ng kanyang kasipagan ay naging valedictorian siya sa Silliman University High School at tinapos ang year-long preparatory course at the College of Liberal Arts sa UP Manila. Naging pangatlo rin siya sa kanyang pag-aaral ng medisina sa UP at naging residente sa Philippine General Hospital's Laboratory Department. Naging District Health Officer siya noong 1920 at naging importante siya sa pagtayo ng Bethany Hospital sa San Fernando, La Union. Naging unang medical doctor siya dito nang walang bayad. Pinakita niya na mahal niya at gusto niyang mapabuti ang kalagayan ng kalusugan sa bansa. Napili rin siya as Filipino Fellow ng Rockefeller Foundation. Sa tulong nito ay natapos niya ang Master's at Doctorate in Public Health sa Johns Hopkins University in 1923. In 1948, bumalik siya sa Pilipinas at nag-aral ulit sa medical school para ipagpatuloy ang kanyang postgraduate studies. Kinalaunan ay naging head siya ng Department of Hygiene at UP College of Medicine. Itinatag niya ang UP Manila School of Sanitation and Public Health na nag-o-offer ng certificate. Ito ay unang hakbang sa public health education sa Pilipinas. Si Dr. Hilario D.G. Lara ay nag-focus bilang epidemiologist sa 5 infectious diseases. Pinag-aralan niya ang kolera dahil sa outbreak sa Romblon noong 1926. Nalaman niya na kumakalat ito sa contaminated na seafood. Ito ay tugma sa nalaman ng mga Japanese researchers. Dysentery at typhoid cases naman sa Manila dahil sa tubig na hindi dumadaan ng maayos sa proseso mula Marikina River. Ito ay humantong sa pagkakaroon ng filtration at chlorination sa Manila water system. Gayon din kung paano kumalat ang diphtheria at paano may iwasan ito mula 1922 to 1924 at ang pag-aaral sa measles at panahon. Naging mahalaga siya sa Pilipinas dahil sa kanyang kaalaman sa mga diseases. Naglingkod siya bilang DOH Undersecretary at Public Welfare noong 1941. Sa panahong iyon ay tinulungan niya din ang mga bihag na Amerikano sa UST. Noong 1946, kinatawan niya ang Pilipinas sa unang International Health Conference sa New York. Naging mahalaga siya sa pagpirma ng 2 importanteng national agreement sa World Health Organization o WHO at protocol sa international quarantine. Kinalaunan ay naging unang Pilipinong naglingkod sa WHO Advisory Panel sa Public Health Administration mula 1951 to 1961. Ibinuhos niya rin ang kanyang oras sa pagsusulat at pagpapublish ng 40 articles tungkol sa epidemiology. Nagretiro siya noong 1959 sa UP at pumanaw sa taong 1987, December 18 sa edad na 93. Bilang kontribusyon sa public health, si Dr. Hilario D.G. Lara ay ipinarangalan bilang National Scientist in 1985. Mahalaga ang papel ni Dr. Hilario D.G. Lara sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral at pagtulong sa bayan. Naging susi siya sa pag-intindi sa iba't ibang diseases at paglalahad ng impormasyon sa masa. Sa kasalukuyan ay patuloy na nakakatulong ang kanyang mga pag-aaral sa Philippine health system at patuloy na nagiging impluwensya sa public health practices. Naging pundasyon siya sa kung ano ang tinatamasa natin sa kasalukuyan. Bilang susunod na mga health workers, mahalaga na mahalin ang ginagawa, may puso sa pagtulong sa kapwa at magsumikap para sa edukasyon. Kaya sa bawat sakit na ating haharapin, mahalaga na malaman natin kung sino ang mga nasa likod nito. Naway may natutunan ka at lagi mong maalala si Dr. Hilario D.G. Lara.